Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan, ako nga pala si JD, ang nagmamay-ari ng YouTube channel ng Ang Ninuno, Kwentong Bayan at Pintados. Yung mga uploads natin ngayon mga kabayan, magkakaroon lang siya ng slight na pagbabago. Palagi na akong makikita na live na nagnanarrate para makita nyo yung proseso kung paano ko siya ginagawa. At same time yung mga nagsasabi kasi na marami daw kami pa nag-record, gumagamit ako ng voice changer. Well, hindi mga kabayan, makikita nyo dito sa video na lahat ng ito ay natural na ginagawa sa recording. And at the same time, para maiwasan din yung mga magnanakaw ng video kasi kami yung naapektuhan kapag ninanakaw tapos nire-upload kung saan-saan. At bago rin tayo magsimula, magsha-shoutout na rin ako palagi. Shoutout kay Vernie Gacoma para sa comment niya na ito. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel. Kung gusto nyo ma-shoutout, comment lang kayo mga kabayan. At bago din tayo magsimula, sa lahat ng interesado dito mga kabayan, dito sa medalyon na gabay, ito yung lagi kong pinapakita. Meron tong simbolo, baliktaran yan mga kabayan. Ito yung simbolo na ginamit ng unang panahon ng mga Vikings kapag kailangan nila ng gabay sa paglalakbay. At ngayon naman sa kasalukuyan pwede natin tong gamitin bilang gabay sa pang-araw-araw na desisyon sa buhay. Sa negosyo, sa career, sa lahat mga kabayan, gagabayan tayo nito. Mas pinabisa nga lang ng mga Antengeros del Negros dahil nilagyan nila ng iba't ibang uri ng sangkap at meron ding itong mutya sa loob. Sa lahat ng interesado, narin ang link sa comment section. Pasensya na kung medyo mahaba yung intro natin kasi nagkaroon tayo ng slight na pagbabago sa channel. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang bagong series. Ito ay tungkol sa gabay na pulang duwende. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Leo. Walang eksaktong taon. Altabas, Aklan. Nang mga panong ito, naninirahan sa isang hasyendang pagmamay-ari ng isang prominenteng tao ang pamilya ni Leo. Nakikisama ang ama nito sa lupain at bilang kapalit ng paninirahan sa lugar, nagbibigay ito ng 10% ng kanyang ani sa buong taon. Walang ibang alam na hanap buhay ang pamilya ng binata. Kaya naman nagtiyaga silang manirahan sa lugar. Sa kabila ng pang-aapi at pang-aalipusta ng may-ari, nagawa nilang mamuhay ng maayos. Tandaan mo palagi Leo, yung sinasabi ko sa'yo. Dahil hindi sa lahat ng panahon, nasa tabi mo ko para itama ang lahat na kapalpakan mo. Wika ng ama ni Leo na itago na lang natin sa pangalang Manggari. Tinuturuan nito ang anak dahil sa kapalpakan. Hindi sinasadyang napakawala ng binata ang mga kambing. Dahilan para maubos ang halos kalahati ng bagong tanim na saging sa asyenda. Pasensya na po tay, hindi na po mauulit. Nakaligtaan ko lang pong isara yung kwadra Tugon ni Leo. Napapailing na lang ang ama sa mga nangyayari. Wala na itong magagawa dahil halos lahat ng kilos ni Leo nagdudulot ng kapahamakan sa lahat na nagtatrabaho doon. Sana nga hindi na maulit ang nangyari. Dahil sa oras na makarating kay Don Arenas ang kapalpakan mo, siguradong ako na naman ang mananagot. Kaya umayos ka, Leo. Muling wika ni Manggari. Nung umagang iyon, nakatoka si Leo sa paglilinis ng mga kulungan ng baka. Matapos sermonan ni Manggari, tumuloy na ito sa mga gawain. Sa awa ng Diyos, natapos niya ang paglilinis ng walang napapahamak. Yon ang akala ng lahat.
Dahil pagkaalis ni Leo sa lugar, biglang nagkagulo sa bakahan. Isa sa mabangis na toro ang nakalabas sa kulungan. Pinaghahabol ang mga nagpapakain dito. Muli na namang nakarating kay Manggari ang insidente. At sa pagkakataong iyon, nakaabot kay Don Arenas. Ano ka ba naman bata ka? Saan ba lumilipad yung utak mo? At talagang wala ka nang nagawang matino. Tignan mo ang nangyari. Dalawa sa mga tauhan ng hasyenda ang napaabak. Ayan, nag-aagaw buhay sa ospital. Wika ni Manggari sa anak. Samantalang si Leo, nakaupo lang sa isang sulok habang umunguya ng kaperasong tangkay ng bayabas. Tay, hindi ko na po kasalanan yun. Sinabihan ko po siya bago ako umalis eh. Maluwag yung kandado ng kwarda ng toro. Pero hindi siya nakinig eh. Kaya yun, nakawala. Sagot ng binata, na lalong nagpainit ng ulo ng ama. Yun na nga eh. Alam mo namang maluwag. Bakit hindi mo pa inayos? Alam mo Leo, mabuti pang umalis ka sa harapan ko. Baka kung ano pa yung magawa ko sa iyong bata ka. Wika ni Manggari. Dali-dali namang umalis ang binata. Habang nakangisi, lingid sa kalma ng ama, na sinadya ni Leo na pakawala ng toro dahil naiinis ito sa tagapakain. Buti nga sa'yo, baliw ka eh. Hindi ka marunong magligpit na mga gamit mo pagkatapos mong pakainin ng mga baka. Wika ng binata sa sarili. At habang naglalakad palabas ng kwadra, ilang sandali pa ay nakasalubong nito ang sasakyan ng may-ari. Dire-diretso ito sa kinaroroonan ni Manggari. Aalis na sana si Leo, ngunit sa isip nito, baka mapahamak ang ama sa kamay ni Don Arenas, kaya dali-dali itong bumalik. Saktong pagdating ng binata, pinangangaralan ng Don si Manggari. Estupido! Hindi mo ba alam malaking perang nasayang sa pagpapa-ospital ko sa tagapakain? Nasa nang walang kwenta mong anak nang maturuan ng leksyon? Wika ng Don, habang hinahampas ang latigo sa kanyang palad. Pakiusap po, Don Arenas. Hayaan niyo na pong ako magdisiplina sa anak ko. At saka, hindi na natuloy ni Manggari ang sasabihin dahil bigla siyang hinagupit ng Don. Ilang beses ko nang narinig sa'yo mga salitang yan, Gary. Hindi na ako natutuwa. Ilabas mo ang anak mo o ako mismo ang susuyod sa buong asyenda. At sa oras na makita ko yung walang kwentang batang yan, ipapakaladkad ko yan sa mga toro. Wika ng Don. Kitang-kita ni Leo ang paglatay ng latigo sa katawan ng ama. Galit na galit ang binata ng mga sandaling iyon. Kaya kinuha nito ang isang timbang punong-puno ng dumi ng baka at hinagis kay Don Arenas. Tumalisik ang laman ng balde sa damit ng Don. Sumigaw ito sa sobrang galit. Wag mong masasaktan ng tatay ko ha. Walang hiyang to. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito kalago ang asyenda mo. Wika ni Leo. Ingrato! Kilala mo ba ang pinagsasalitaan mo? Sino ka sa palagay mo para pagsabihan ako ng ganyan? Tignan mo yung ginawa mo sa damit ko. Kakabili ko lang nito eh. Lumayas ka. Lumayas ka sa asyendang to. At ikaw naman, Gary, pagbabayaran mo yung ginawa ng anak mo. Tugon ng Don. Dali-dali namang itinayo ni Leo ang ama at umalis na sa lugar. Hindi pa ako tapos sa kanya, tay.
pagbabayaran niya po yung ginawa niya sa'yo. Wika ni Leo. Tama na mga ginawa mo, Leo. Ang mabuti pa, pumunta ka na muna sa kabilang baryo. Si Lolo Sebastian mo, doon ka muna. Baka sakaling maging maayos ang utak mo kapag nandun ka. Tugon ni Manggari. Pero tay, hindi ko naman po hahayaan na apihin kayo dito. Bakit ba ayaw niyo pong umalis sa lugar na to? Tanong ni Leo. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay, Leo. Hindi ko pwedeng iwanan ang lupaing ito. Tugon ni Manggari. Kaya nga po ipaintindi niyo sa akin kung bakit nagtitiis kayo sa lugar na to. Kung tutuusin, pwede naman kayong mamuhay ng maayos doon kila Lolo Sebastian eh. Wika ni Leo. Hindi ako pwedeng umalis sa lupaing ito, Leo. Malalaman mo din ang dahilan kung bakit. Pero sa ngayon, pakiusap. Huwag nang matigas ang ulo. Sundin mo muna ang mga sinasabi ko para sa kabutihan ng lahat. Hindi na nagsalita pa si Leo. Pagkarating sa tahanan ay inayos nito ang mga gamit na dadalhin. Kinabukasan bumiyahe ang binata papunta sa lugar ng ama ni Manggari na si Lolo Sebastian. Nasa kabilang probinsya ito, kaya kailangang sumakay ng binata sa barko bago marating ang mismong baryo. Alam ni Leo ang daan papunta sa lugar dahil ilang beses na din itong nakarating doon. Pagkarating sa tahanan ni Lolo Sebastian, nakita ng binatang napakaraming tao. Hindi na nanibago si Leo dahil alam niyang manggagamot si Lolo Sebastian. Ay nako. Huhulaan ko, Leo. May ginawa ka na namang kalokohan sa asyenda, no? Wika ni Lolo Sebastian. Ay nako. Gaya pa din ng dati, Lolo. Kayo po, kumusta naman po kayo dito? Tanong ni Leo. Ako'y maayos naman. Pakiabot mo nga sa akin yung plaghan ng may tubig at kandila. Napangiti na lang si Leo dahil gaya ng dati. Pilit pa rin siyang tinuturuan ng matanda sa larangan ng panggagamot. Inantay ng binatang matapos ang gamutan nung araw na yun at saka kinausap ang matanda. Lo, bakit ayaw umalis ni tatay sa asyenda? Matagal ko nang tinatanong sa kanya kung ano yung dahilan eh. Pero hindi niya naman ako sinasagot. Tanong ni Leo. Matindi ang dahilan ng iyong ama kung bakit ayaw niyang iwanan ng lupaing iyon. Sayang at wala ng nanay mo. Siya ang mas nakakaalam ng lahat, Leo eh. Pero sa ngayon, ipanatag mo muna ang isipan mo para makapag-isip ka kung paanong matutuwid ang buhay mo. Tugon ni Lolo Sebastian. Lolo naman eh, pati ba naman kayo ganyan yung sasabihin sa akin? Sige. Maganda ka na ng makakain natin. Palubog na ang araw. Kinabukasan maagang ginising ng matanda si Leo. Nagpasama ito sa kagubatan upang manguha ng panggatong. Ikaw ang mag-ipon ng mga tuyong kahoy. Dito lang ako sa kabilang banda, mangunguha ng mga halamang gamot. Wika ng matanda. Nagsimulang mamulot ng tuyong kahoy si Leo hanggang sa mapunta ito sa lugar na napakadaming kawayan. Medyo marami na rin ang naipong kahoy ng binata. Kaya nagpasya na itong bumalik sa kinaroroonan ni Lolo Sebastian. Akmang aalis na sana ito
nang biglang makarinig ng boses na tila humihingi ng tulong. Hoy! Mababang tao! Tulungan mo nga akong makalis dito! Dalian mo! Wika ng boses. Hinahanap ni Leo ang pinanggagalingan nito. Ngunit wala siyang makitang tao. Nasaan ka ba? Magpakita ka nga! Tanong ni Leo habang patuloy na hinahanap ang pinanggalingan ng tinig. Nandito ako sa puno ng kawayan. Tulungan mo akong makalis sa mga tinik. Bilisan mo! Muling wika ng boses. Hinanap ni Leo ang nilalang. Hanggang sa namataan nito, gumagalaw ang tinik ng kawayan. Nanlaki mata ng binata nang makita ang maliit na tao. Nakasabit sa tinik ng kawayan. Hindi makalapat ang paa nito sa lupa. May ilang matutulis na tinik ang nakatusok sa katawan nito. Ngunit salip na maawa, tila nainis pa si Leo. Oh! Ano pang tinitingin-tingin mo? Ibaba mo ako dito! Muling wika ng nilalang. Ikaw na nga tong nangangailangan. Ikaw pa yung hindi marunong makiusap. Bahala ka sa buhay mo. Manigas ka dyan. Tugon ni Leo. Sabay lakad palayo. O sige na! Sige na! Pakiusap! Ibaba mo ako dito! Wika ng nilalang. Ay nako. Ano naman ang mapapala ko kung sakaling tulungan kita? Tanong ni Leo. Hindi mo ako kilala tao. Kaya kong ibigay o kunin ang lahat para sa'yo. Isa akong mataas na uri ng engkanto. Biglang natawa si Leo sa sinabi ng nilalang. Napaupo ito sa lupa at hindi mapigilan ang sarili. Ano daw? Ano sinasabi mo dyan? Kaya mong ibigay o kunin ang lahat. Eh hindi mo nga maalis yung sarili mo sa tinik eh. Ano ba to? Ano ka ba? Surot? Huminga ng malalim ang nilalang. Ikinumpas ang kamay. Biglang lumitaw sa harapan ni Leo ang malaking ahas. Natigilan sa pagtawa ang binata. Unti-unting lumapit ang ahas sa kanya. Hanggang sa nilingkis ang binti ni Leo. Ngayon, naniniwala ka na. Malaking sumpa sa aming mga duwende ang tinik ng kawayan. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Maaari kong ikamatay ang mga sugat na natamo ko. Wika ng nilalang. Kagad naglaho ang ahas. Napagtanto ni Leo na seryoso ang kalagayan nito. Kaya dali-dali niyang kinuha ang nilalang mula sa pagkakasabit. Hindi ko alam kung paano kita gagamutin eh. Kaya kailangan kitang dalin sa lolo ko. Hindi na nagsalita ang nilalang dahil talagang nanghihina na ito. Dali-daling itinakbo ni Leo ang nilalang pauwi. O anong nangyari sa'yo? Nasaan yung panggatong? Tanong ni Lolo Sebastian. Mamaya ko na po ipapaliwanag, Lolo. Kailangan ko po ng tulong niyo eh. Tugon ni Leo. Ipinakita nito ang maliit na nilalang na nakabalot sa kanyang damit. Mahabaging langit. Saan mo nakuha ang... Huminto sa pagsasalita ang matanda. Sinilip ang mga tao. Dali-dali itong lumabas at sinabihang bumalik na lang kinabukasan. Lo, kailangan nating magbadali sa palagay ko. Hindi na siya aabutan ng paglubog ng araw eh.
Wika ng binata. Dali-dali namang pinasok ng matanda ang dalawa sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Madali lang gamutin ang isang to. Pero kailangan kong enerhiyang mula sa'yo. Tugon ng matanda. Nalabis namang ikinagulat ni Leo. Po, bakit niyo po kailangan ng enerhiya na manggagaling sa akin? Ano po bang meron? Tanong ng binata. Mamaya malalaman mo ang dahilan. Sa ngayon, huwag ka munang puro tanong. Tugon ni Lolo Sebastian. Sabay hatak ng kamay ni Leo. Hinawakan ng matanda ang palad nito. Habang ang isang kamay nakatapat sa katawan ng munting nilalang. Ilang sandali pa ay tila nawala ng uliratang binata. At habang nangyayari sa kanya ito, nakakita si Leo ng mga pangitain na noon palang nasilayan. Nakatayo ang binata sa gitna ng gubat. At sa harapan nito, may maliit na pamayanan ng mga munting nilalang. Tila hindi siya nakikita ng mga ito. Kaya lumapit ng gusto ang binata upang masipat kung ano ang nangyayari sa pamayanang iyon. Nakita nitong nakaupo sa isang gintong trono ang nilalang na tinulungan. Dito napagtanto ng binata ang lahat ng sinabi nito bago pa siya iligtas ni Leo. Maging ang pangalan ng nilalang at kung ano ito ay naibunyag din sa pangitaing iyon. Ilang minuto ang nakalipas, nagising si Leo. Pagmulat ng mata, nakita niyang nakaupo ang munting nilalang sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Mabuti naman nagkamalay ka na. Siguro naman kilala mo na ako. At alam mo kung anong pinagmulan ko. Wika ng nilalang. Oo. Ang pangalan mo ay Udyong, prinsipe ng pulang duwende. Pero ang tanong ko, bakit ako napili mo? Wala akong ginawang tama sa buhay At saka dahil sa akin napahamak yung tatay ko. Tanong ni Leo. Hindi naman nasusukat ang kabutihan ng tao sa mga kapalpakan niya sa buhay. May mga bagay na hindi sila nakikita sa'yo na maaaring nakikita ng mas nakakataas kaysa sa ating lahat. Kaya nandito ako upang maging gabay mo. Meron kang misyon na dapat gampanan, Leo. Wika ni Udyong. Anong misyon, Udyong? Ipahamak ang lahat ng mga malapit sa akin. Nagpapatawa ka ba? Tanong ni Leo. Sa ngayon, hindi mo pa mauunawaan ang lahat. Pero pagdating ng panahon, malalaman mo kung ano ang sinasabi ko. Tugon ni Udyong. Bahala na. Kung anong magiging kapalaran ko, siguro malalaman ko na lang kapag nasa harapan ko na. Wika ni Leo. Bagaman hindi sinabi ni Udyong, isa sa mga tungkulin nito, ang gabayan ng binatang magkaroon ng matuwid na buhay. Tama si Udyong, Leo. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung walang dahilan. Ikaw mismo sa sarili mo makakatuklas nito. Pero pakiusap lang. Habang tinutuklas mo kung ano ito, iwasan mong makagawa ng kapalpakan. Tugon ni Lolo Sebastian. Masayang nagtawanan ang tatlo. Bagaman naging tampulan ng pangaasar, sa isip-isip ng binata, ito ang pagkakataon upang baguhin ang kanyang pagkatao. Kinabukasan, inutusan ni Lolo Sebastian ang binatang pumunta sa bayan upang mamili ng mga pangangailangan.
Ito ang unang beses ng binatang magpunta sa pamilihan ng bayang iyon, kaya medyo nangangapa pa ito. Nagpadala din ng listahan ng matanda para alam ni Leo ang mga bibilhin. Habang nag-iikot, hindi namamalaya ng binatang pinagtitinginan sila ng mga tao. Bakit parang iba yung pakiramdam ko? Parang may mga nakatitig sa akin. Parang may mga sumusunod. Wika ni Leo. Pinagtitinginan nga tayo ng mga tao. Kaya huwag kang magpapalata. Tugon ni Udyong. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Kagaya ng payo ng gabay, hindi nito pinansin ang mga nakatitig sa kanila. Sa isip ng binata, nanibago lang ang mga ito sa kanya. Nang matapos silang mamili, nagpa siya ang binatang maupo sandali sa plaza upang magpahinga bago tumuloy sa pag-uwi. Malapit lang naman ang bayan, kaya hindi ito nag-alangang abuti ng dilim sa daan. Ngunit habang nagpapahinga, may nakita itong lalaking nakasuot ng sombrero. Nakatitig ito sa kanya habang naglalakad. Bakit parang ang sama ng tingin ng lalaking yun sa akin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Wika ni Leo. Hindi nagsasalita si Udyong dahil pinapakiramdaman nito ang kilos ng lalaki. Ngunit ilang sandali lang ay umalis na ito. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Baka nag-aalala yung matanda sa bahay niyo. Wika ni Udyong. Habang nasa daan, muling nakita ng binata ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, nakaharang na ito sa daan. Mag-iingat ka. Hindi pangkaraniwan ang isang yan. May kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Pero hindi ko matukoy kung ano eh. Tugon ni Udyong. Napalunok ng laway ang binata dahil sa sinabi ng gabay. Ramdam ng duwende ang takot nito, kaya muli itong nagsalita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan, Leo. Magtiwala ka lang. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, kaya kong ibigay at kunin ang kahit ano para sa'yo. Muling wika ni Udyong. Ngunit mas lalong natakot si Leo dahil naglakad papalapit sa kanila ang lalaki. Anong gagawin ko, Udyong? Baka aswang yung isang to ah. Ayoko pang mamatay. Wika ni Leo. Ay nako, ang tigas ng ulo mo. Manood ka kung ano yung gagawin ko. Tugon ni Udyong. Biglang napuno ng usok ang paligid. Nagagawa nilang makita ang lalaki, pero tila hindi sila nakikita nito. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit may usok? Tanong ni Leo. Huwag kang maingay. Mamaya ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon magmadali ka. Umalis na tayo dito. Tugon ng duwende. Kumaripas ng takbo ang binata. Halos madapa ito sa pagmamadali. Pagkarating sa tahanan, laking gulat ni Lolo Sebastian dahil gamunggo ang pawis ng binata at hingal kabayo. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? At parang hinahabol ka ng 10 demonyo. Tanong ni Lolo Sebastian. Parang ganun na nga po, Lo. May humarang na lalaki sa amin eh. Ewan ko pero mabuti na lang nakatakas kami ni Udyong eh.
Tugon ng binata. Tinignan ni Lolo Sebastian ang duwende. Nakatingin ito sa malayo. Udyong, anong nangyari sa inyo? Tanong ng matanda. Di ba nasabi na ni Leo? Bakit mo pa ako tinatanong? Tugon ni Udyong. Sa hindi malamang dahilan, tila malamig ang pakikitungo ni Udyong sa ibang tao. Tanging kay Leo lang ito nakikipag-usap ng maayos. Tama nga ang sinabi ng mga ninuno ko noon. Kailanman hindi makikipag-usap ng maayos ang mga gabay na duwende, lalo na kapag sa ibang tao. Wika ni Lolo Sebastian. Huy, ano ka ba naman, Udyong? Bakit ganyan ka makipag-usap kay Lolo? Nakalimutan mo ba? Siya yung nagligtas ng buhay mo ah. Tanong ni Leo. Ginawa niya lang ang papel niya sa misyon mo. Kaya wala akong dapat ipagpasalamat sa kanya. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Tugon ng duwende. Nasinang-ayon na naman ni Lolo Sebastian. Tama siya, Leo. Wala siyang dapat ipagpasalamat. Nauunawaan ko ang kilos ng iyong gabay. At sa palagay ko, kailangan mo nang harapin ang nakatadhana sa iyo. Sisimulan mo ang iyong pagsasanay sa lihim na karunungan sa lalong madaling panahon. Wika ni Lolo Sebastian. Lolo, alam mo naman na kailanman hindi ko ginustong maging manggagamot, diba? Bakit kailangan ko pang pag-aralan ng mga nalalaman mo? Ayoko nga po eh. Tugon ni Leo. Hindi lang sa panggagamot ang gamit ng lihim na karunungan, Leo. Kailangan mo ito para may pagtanggol ang iyong sarili. Lalo ngayon, marami ang maghahangad. Napahinto sa pagsasalita ang matanda dahil nakatitig sa kanya si Udyong. Nagahangad na ano, Lo? Pabitin ka naman eh. Sa palagay ko, si Udyong na ang makakapagsabi sa iyo ng dahilan. Sige na, kumain ka na at magpahinga. Matapos ang pag-uusap ng maglolo, pinili ni Leo ang maupo sandali sa bakuran. Kinausap nito si Udyong. Hindi naman nag-atubiling magbigay ng impormasyon ng gabay. Totoo ang sinasabi ng lolo mo kanina, Leo. Manganganib ang buhay mo, lalo pat nararamdaman nila ang pasensya ko. Kailangan mong maganda. Kailangan mong mag-ingat. Wika ni Udyong. Naging palaisipan sa binata kung sino ang tinutukoy ng gabay. Ano naman ang kailangan nila sa'yo? Tanong ni Leo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, ilang ulit na. Kaya kong magbigay at kumuha ng kahit ano. Sa makatuwid, may kakayahan akong tumupad ng kahilingan, Leo. Ito ang habol sa akin ng mga tao. Ito din ang dahilan kung bakit ako magaspang kahit kanino, maliban sa taong ginagabayan ko. Pagpapaliwanag ni Udyong. Dagdag pa nito, utang niya ang buhay sa binata. Kaya naman pinili ng duwendeng gabayan siya. Kung ganon, anong magagawa ko para matulungan ka, Udyong? Tanong ni Leo. Sundin mo ang sinabi ni Lolo Sebastian. Pero wag mong gawin ito para sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Tugon ni Udyong. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, pumasok na sila sa tahanan. Nagpahinga.
Napagtanto ng binata na tama ang sinabi ng gabay. Kailangan niyang maging malakas para mapagtanggol ang sarili, pati na rin ang bagong kaibigan at pamilya. Sinimulan ni Lolo Sebastian ang pagsasanay ng binata. Sa pagtagal ay naging mahusay ito sa paggamit ng mga dasal. Pinag-aralan din ni Leo ang tungkol sa eksorsismo at pagpapalayas ng demonyo sa katawan ng tao. At sa haba ng panahong ginugol nito sa pagsasanay, unti-unting nakikita ng binata ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Sa kabila ng mga natutunan, hindi pa din nawala ang likas na katauhan ni Leo. Magaspang pa din itong kumilos at kadalasan ay napapahamak. Minsang isinama ni Lolo Sebastian ang binata sa isang gamutan upang kahit papano ay may matutunan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natabig nito ang plangganang punong-puno ng mainit na tubig, dahilan para matapon sa sahig na gawa sa kawayan. Nabuhusan ang asong natutulog sa silong ng bahay, dahilan para tumakbo ito at mabulahaw ang lahat ng mga kapitbahay ng pamilyang pinuntahan ng maglolo. Anak ng oo talaga. Talaga bang hindi maaalis sa'yo ang pagiging hari ng sablay, Leo? Tignan mo! Oras na ng gabi. Naglabasan patuloy ang mga tao sa paligid. Wika ni Lolo Sebastian. Pasensya na po, Lolo ah. Hindi ko na malayang sa likod ko pala nakalagay yung planggana. Napaso nga din po ako eh. Tugon ng binata. Tumulong si Lolo Sebastian sa manganganak na ginang at para maiwasan ang anumang disgrasya, pinili nitong pagbantayin sa labas ng bahay si Leo. Ang mabuti pa, doon ka na lang sa labas ng bahay magbantay ka. Malaki ang posibilidad na baka may kung anong hindi imbitadong nilalangang lumapit. Napakabango ng sangho ng bagong silang na sanggol, lalong-lalo na sa mga nilalang at aswang. Wika ni Lolo Sebastian. Muli na namang naguguluhan ang isip ni Leo, ngunit hindi na ito nag-atubiling magtanong dahil baka lalong magalit si Lolo Sebastian. Naupo ang binata sa atangan nang makarinig ito ng huni ng baboy. Tinanong ni Leo ang mga kalalakihang nasa labas kung may alagang baboy ba ang tahanan. Ngunit sinabi ng mga ito na wala ni isa sa lugar na yon ang nag-aalaga ng baboy dahil pamayanan ito ng mga Muslim. Dito na nagsimulang magtaka ang binata, lalo pa nang marinig nito ang malakas na kalabog sa bubong. Dali-daling tumayo si Leo upang silipin kung ano ang may gawa ng ingay. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang isang baboy na nakapatong sa bubong. Paanong nakarating yung baboy na yan sa taas ng bubong? Tanong ni Leo. Kagad nagtayuan ang mga kalalakihan. Kanya-kanyang silip ang mga ito sa bubong ng bahay. Ngunit walang nakikita ang mga ito. Pinagtinginan ng mga kalalakihan ng binata dahil sa akala nila ay pinagkakatawaan ni Leo ang kanilang relihiyon. Hindi ka talaga marunong mag-isip, Leo, no? Sinabi na nga sa'yo ni Lolo Sebastian na Muslim ang mga nakatira dito. Magbabanggit ka pang may baboy sa bubong ng bahay. Ngayon, ano nang gagawin mo? Tanong ni Udyong. Napagtanto ng binata. Hindi nakikita ng mga kalalakihan ang nilalang na nasa bubong. Kaya gumawa ito ng paraan para mapatunayan ang sinasabi. Dali-dali itong pumasok sa tahanan
para kumuha ng asin. Dahilan para mataranta ang lahat ng naroon at pigilan ang binata sa ginagawa. Nang makakuha na ng asin, muli itong lumabas ng bahay at isinaboy sa bubong. Kinuyog ng mga kalalakihan ng binata at habang ginagawa nila ito, malakas na atungal ng kung anong nilalang ang umalingaw-ngaw sa paligid. Natigilan ang mga kalalakihan at tumitig sa bubong ng tahanan. Halos magtakbuhan ang mga ito nang makita ang figura ng taong nakapatong sa bubong. Nakatitig ito kay Leo gamit ang mapupula at nagliliwanag na mga mata. Nagawang tumakas ng ilan, ngunit may isang lalaki ang naiwang nakatulala sa nilalang. Tumalon ito mula sa bubong papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Dali-daling tumakbo si Leo upang iligtas ito. Tamang-tama lang ang dating ng binata dahil akmang dadambahin na ng nilalang ang lalaki. Isang malakas sa suntok ang sinalubong ng binata dito. Nilingon ni Leo ang lalaki at sinabing umalis na sa lugar. Naramdaman ni Lolo Sebastian ang nangyayari sa labas. Kaya naman dali-dali nitong sinara ang pintuan at mga bintana ng tahanan. Magaling, Leo. Talagang ang malaki na ang pinagbago mo. Ngayon maganda ka na. Dahil ikaw ang pagbabalingan ng pansin ng aswang na yan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil wala itong ideya na ang nilalang na makakaharap ay isang aswang. Anong sinasabi mo, Odyong? Anong aswang? Paano ko tatalunin yan? Hindi nga! Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil nakita nitong papasugod na ang nilalang sa kanya. Tumakbo ang binata palayo habang nag-iisip kung ano ang gagawin. Hanggang sa makita nito ang bagakay na nakasandal sa bakod. Matutulis ang dulo ng mga ito at pwedeng gawing sibat. Dinampot ng binata ang isa at itinutok sa papasugod na nilalang. Dahil sa bilis ng takbo nito, hindi na nagawang pigilan ang sarili. Tumusok ang bagakay sa tiyan, dahilan para maitulak si Leo pasandal sa bakod. Takot na takot ang binata. Ngunit napansin itong hindi magawang alisin ng nilalang ang nakatarak na bagakay sa kanyang katawan. Dito na nakaisip ng paraan ng binata. Hinawakan ito ng maigpit ang bagakay at tinulak upang matumba ang kalaban. Ibinaon sa lupa ang nakausling bahagi ng sibat sa likod ng aswang. Dahilan para magmistula itong ipinako. Dumampot ng isa pang bagakay ang binata at muli itong sinaksak sa katawan ng aswang. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa masiguradong hindi na makakaalis ang nilalang. Siguro naman, hindi ka na makakagalaw sa lagay mo na yan. Antayin mo na lang ang pagsikat ng araw para makita ng lahat kung sino ka. Wika ng binata habang pilit na hinahabol ang hininga. Magaling, Leo. Hindi na masama. Nagawa mong talunin ang pinakauna mong kalaban. Pero tandaan mo, isa lang yan sa mga makakainkwentro mo. Wika ni Udyong. Alam ko, Udyong. Pero sigurado din akong nandyan ka para hindi ako pabayaan. Kaya kampante akong mahaharap ko yung mga susunod kong kalaban. Halika na. Mukhang tapos na din si Lolo sa ginagawa niya eh. Pagpasok ng binata sa tahanan,
Nakaupo na si Lolo Sebastian sa sulok habang kalong-kalong ang isang sanggol. Tumayo ang matanda at inabot ito sa isang lalaki. Malasog na batang lalaki. Ito ang panganay niyo. Binabati kita. Wika ng matanda. Salamat sa inyo, Manong Sebastian. Talagang maaasahan ka sa ganitong sitwasyon. Nga po pala, sino yung kasama mong nakipaglaban sa aswang kanina? Tugon ng inam. Napatingin ng matanda kay Leo na nooy nakapamewang sa tapat ng pintuan, dahilan para maharangan kung sino mang papasok sa tahanan. Talaga nga naman wala kang asa, Leo, no? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakapamewang ka pa dyan sa pintuan. Paanong makakapasok ang bisita ng inam? Paumanin, inam, ha? Siya ang aking apo. Si Leo. Pasensya ka na, mabait na tao yan, pero talagang hari ng sablay eh. Wika ng binata habang hinahatak palayo sa pintuan ang binata. Mahusay ang ginawa mong pakikipaglaban sa mga aswang, iho. Pero, paano mo nalaman na may aswang sa bubong? Tanong ng inam sa binata. Walang anuman po, inam. Hindi na po mahalaga kung paano ko nalaman, ang importante po. Wala pong napahamak o nasaktan. Yun na lang po yung isipin natin. Tugon ng binata habang iniikot ang tingin sa loob ng tahanan. Napakamot na lang ito ng ulo dahil parang dinaanan ng bagyo ang lugar. Bunga ito ng pagmamadali niyang pumasok upang kumuha ng asin. Napansin naman ito ni inam. Kaagad na natawa sa reaksyon ni Leo. Huwag mo nang alalahanin yung mga nakakalat. Ang mga kasambahay ko na ang balang mag-ayos niyan. Maiwan ko muna kayo, ha. Papasikat na ang araw eh. Oras na ng pagsamba. Marami akong dapat ipagpasalamat kay Allah. Wika ng inam. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na din ang maglolo. At sa kauna-unahang pagkakataon, walang narinig na pangaral ang binata mula sa kanyang lolo Sebastian. Lo, naninibago ako sa iyo, ha. Bakit mukhang wala kayong sinasabi tungkol sa nangyari sa bahay nun? Ayos, ha. Magaling ba yung ginawa ko? Tanong ni Leo. Alin doon? Yung pagpatay mo sa aswang? O yung pagsira mo sa mga kagamitan sa loob ng bahay? Tanong ni Lolo Sebastian. Pareho po, Lo. Tumawa ng malakas si Lolo Sebastian. At sa halip na sagutin ang tinanong ng binata, sinabihan na lang ito na magmadali na sa paglalakad. Pagkarating sa tahanan, naupo ang matanda sa sala. Ilang sandali lang ay nakatulog na ito. Hindi na nag-abala pa si Leo na gisingin ang matanda dahil pagod na ito. Sinara ng binata ang pintuan at pumasok sa kwarto upang magpahinga. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog, bigla itong nagising sa tawag ni Lolo Sebastian. Leo, gumising ka. Kailangan ko ng tulong mo dito. Dali-daling bumangon ang binata. Lumabas ng kwarto. Ngunit laking gulat nito dahil pagbukas ng pintuan, tumambad sa binata ang napakalawak na lawa ng apoy. Nasa gitna nito ang matanda at isang dalagang nakaupo sa bangkuan
Nakatapat ang kamay ni Lolo Sebastian sa noo ng dalaga habang nag-uusal ng orasyon na pampalayas ng demonyo. Udyong! Udyong! Totoo ba yung nakikita ko? O baka guni-guni lang to? Tanong ni Leo. Totoo ang nakikita mo, Leo. Ang nararamdaman mong init, enerhiyang nagmumula sa demonyong nasa katawan ng babaeng pasyente ni Sebastian. Magmadali ka. Dahil maaaring hindi kayanin ng lolo mo ang nilalang na nasa katawan ng pasyente. Dalian mo! Tugon ni Udyong. Ngunit hindi alam ni Leo ang gagawin ng mga sandaling iyon. Hanggang sa maalala niya ang lahat ng dasal na itinuro ng matanda. Mukhang ito na yung sinasabi ni Lolo sa akin. Oras na. Oras na para gamitin ko mga itinuro niya sa akin. Wika ni Leo. Itinaas nito ang manggas ng damit at nag-usal ng dasal. Matapos ay lumabas sa balat ng braso ng binata ang isang simbolo. Naramdaman ni Lolo Sebastian ang presensya ni Leo. Natuwa ang matanda nang makita ang apong nakatayo sa kanyang harapan. Mabuti naman at nagising ka na. Tamang-tama ang dating mo. Panahon na para matuto ka sa totoong laban, Leo. Wika ng matanda. Sabay alis ng kanyang palad sa noo ng pasyente. Biglang sumigaw ang dalaga at nawala ang mainit na enerhiya sa paligid. Ang ginawa ng binata, isang ritual na nagkukubli sa buong paligid mula sa paningin ng mga tao. Walang makakakita, walang makakaramdam na nasa paligid, na tila ba huminto ang oras. Ngunit sa loob ng pananggalang, patuloy itong tumatakbo. Alam kong ilang minuto lang itatagal ng orasyon ko, Lolo. Kaya kailangan na nating bilisan. Wika ni Leo. Kung ganon, ikaw na ang bahala. Medyo matanda na ako eh. At saka mabagal na akong kumilos eh. Wika ng matanda. Naglakad ito palayo at naupo sa sulok. Itinuloy ng binata ang ginagawa ni Lolo Sebastian. At sa tulong ni Udyong, nagawa nilang palabasin ang nilalang na sumapi sa katawan ng pasyente. Nakatayo ito sa harapan ng binata habang tumatawa ng malakas. Tignan mo nga naman. Isang baguhang albularyo at isang prinsipe ng mga duwende. Ano sa palagay mo ang mangyayari? Tanong ng demonyo habang naglalakad paikot kay Leo. Isa lang ang alam kong mangyayari sa ngayon. Ibabalik kita sa impyerno. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Tugon ni Leo. Tama ka. Hindi ako nababagay sa mundong ito. Kagaya ng munti mong kaibigan. Huwag kang magmalinis, binata. Hindi natatabunan ng mga dasal na inuusal mo ang katotohanang nakikipagtulungan ka sa isang pinanubol. Wika ng demonyo habang nakaturo ang daliri kay Udyong. Kaunting kaalaman, ang mga pinubol, mga anghel na isinumpa na hindi na makakabalik pa sa langit. Dahil ito sa nagawa nilang kasalanan. Malaki ang pagkakaiba ng mga rebeldeng anghel sa mga pinanubol. Dahil ang mga pinanubol, mga anghel na nagkulang
o lumabag sa alituntunin ng Diyos. Samantalang ang mga rebeldeng anghel naman nag-aklas laban sa Diyos. Bagaman kapwa wala ng karapatang bumalik sa kaharian ng Diyos ang mga pinanubol, binigyan ito ng tungkuling manatili sa mundo upang pangalagaan ito laban sa mga pinsalang maaaring gawin ng mga rebelde, anghel o mas kilala sa tawag na demonyo. Balik tayo sa kwento. Yan ang malaki mong pagkakamali, demonyo. Bagaman wala na kaming karapatan bumalik sa kaharian ng Diyos, hindi nawala ang aming pakikitungo at pagkilala sa Kanya bilang Ama at Hari ng lahat ng nilalang. Nandito kami sa mundo para sa isang katungkulan. Sa makatuwid, naglilingkod pa rin kami sa Kanya at hindi niya kami tinalikuran. Tugon ni Odyong. Nalabis namang ikinatuwa ni Leo. O ngayon, subukan mong gumawa ng isang maling hakbang. Tutunawin kita at iahalo sa kumukulong putik ng impyerno. Wika ni Leo. Kitang-kita ang takot sa mata ng demonyo ng mga sandaling iyon. Alam ng binata, panlilin lang at pagmamanipula lang ang kayang gawin ng demonyo. Hindi ito magiging makapangyarihan hanggat walang taong nagpapadala sa pagbubuyo nito. Talagang pakialamero ang mga pinanubol. Bakit ba hindi nyo nalang kami hayaang maangkin ang mga tao? Muling wika ng demonyo. Sinugod nito si Leo, ngunit hindi niya magawang makalapit. Hindi mo ako magagawang galawin dahil sa proteksyon ng Diyos Ama. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Bumalik ka sa pinanggalingan mo o mamatay dito. Nanlaki ang mga mata ng demonyo sa galit dahil malaking insulto para sa kanya ang bigyan ng pagpipilian. Ang lakas ng loob mong bigyan ako ng pagpipilian. Isa ka lang mababang mortal. Wika ng demonyo. Sa palagay ko, kailangan mo na siyang pakitaan ng kaunting gilas, Leo. Udyok ng gabay na duwende. Kagad nag-ihip ng dasalang binata sa palad. Inilahad ito sa harapan ng demonyo. Biglang umihip ang malakas na hangin na may kasamang apoy. Napasigaw ang demonyo at nasunog ang pakpak at sungay nito. Mukhang hindi nararapat sa iyo ang pribilehiyong makabalik sa impyerno. Kaya manatili ka sa mundo ng mga buhay at mamuhay bilang tao. Wika ni Leo. Napatayo si Lolo Sebastian. Nagulat ito sa pinakita ng apo. Hindi akalain ng matanda na ganito na kalayo ang narating ni Leo. Matapos tanggalin ang kakayahan ng demonyo at bigyan ito ng katawang lupa, kinalas ng binata ang ginawang pananggalang at muling nagbalik sa dati ang lahat. Mawalang galang, Apo. Ngayon napatunayan kong hindi lang puro kapalpakan ang nagagawa mo. Pero anong gagawin mo sa demonyong ito? At ngayon, ginawa mo siyang tao. Tanong ng matanda. Ngunit laking pagtataka nito nang magsalita si Leo. Bakit po? Ano po bang mangyayari? Saka sino tong tao na to? Tanong ni Leo. Anong ibig mong sabihin?
Hindi mo naaalala ang ginawa mo? Umayos ka, Leo, ha? Hindi to ang panahon para magbiro ka. Tugon ni Lolo Sebastian. Ngunit idiniin ni Leo na talagang wala siyang maalala sa mga nangyayari. Ang Ninuno.